Magandang araw mga classmates. Marahil ikaw ay nagtatrabaho ngayon at nag-iisip na magkaroon ng sarili mong negosyo. Sa tingin ko naman ay madami dito sa atin ang ganito ang iniisip kaya nandito sa ating klase. Pero kung ikaw ay isang empleyado ngayon classmate, okay lang naman yan pero dapat ay may specific goal ka kung hanggang kailan ka mananatiling empleyado. Pero alam niyo mga classmates, madami din ang nagtatanong sa atin kung pwede mang pagsabayin ang pagnenegosyo at pagiging empleyado. Kung iisipin natin ito mga classmates, unang papasok sa isip natin ay pwede dahil maaaring magkaroon tayo ng idea na tayo ang mamumuhunan at iba ang mag-handle nito para sa atin. Pwede din naman ang ganun mga classmates, parang ikaw ang investor sa gagawin mong negosyo. Kaya lang mga classmates, sa opinion ko ay malabong maging maunlad ang negosyong gagawin mo kung hahanap ka lang na mag-handle dito at hindi mo matututukan o hindi ka magpo-full time para dito. Iba pa din syempre ang ideas mo para sa negosyo mo kumpara sa kukuhanin mong mag-handle lang. At dito sa klase natin ngayon mga classmates, pag-uusapan natin kung pwede bang pagsabayin ang trabaho o pagiging empleyado sa pagnegosyo. Ang ibibigay ko ngayon dito ay mga halimbawa kung bakit hindi ito pwedeng pagsabayin. At ang una ng dahilan nito kung bakit hindi sila pwedeng pagsabayin ay dahil mawawala ang focus mo sa negosyo. Siyempre mga classmates, unahin mo ang trabaho mo kahit may negosyo ka na dahil maaaring mapagalitan ka ng boss mo kapag hindi mo ginawa ang mga inuutos niya. Mahirap ang ganitong sitwasyon dahil bukod sa hindi mo magagawa ng maayos ang negosyo mo, hindi ka pa makapag-concentrate ng mabuti sa trabaho mo. At ang dulo, wala ka nang trabaho, lugi pa ang negosyo mo. Ang ikalawa naman mga classmates ay mahihirapan ka mag-solve ng problema. Yung tipong pumasok ka sa trabaho at hindi ka pa nakakaisang oras sa trabahong pinapasukan mo ay makaka-receive ka na lang ng tawag or text galing sa nag-handle mo ng negosyo. At pagkatapos ay sasabihin niyang may problema ang negosyo nyo. Siguradong hindi mo ito masosolve ng maayos classmate dahil nasa trabaho ka. At malamang na ang gagawin mo ay pwede kang mag-half day o umuwi ng walang paalam dahil hindi ka papayagan ng boss mo kapag nalaman niya. O kaya naman ay hihintayin mo pa mag-uwian saka mo aayusin ang negosyo mo. Kapag ganito ang palaging ginagawa mo classmate ay malulugi lang din ang negosyo mo. Ang ikatlong dahilan mga classmates kung bakit hindi mo ito pwedeng pagsabayin ay dahil sa tuwing may maiisip kang magandang idea o programa para sa negosyo mo, iisipin mo pa kung conflict of interest ba ang gagawin mo sa negosyo mo at sa trabaho mo. Ang mahirap sa ganitong sitwasyon, kapag conflict of interest, kahit maganda ang naisip mong programa ay hindi mo ito magawa dahil mapapagalitan ka ng boss mo sa trabaho. Maaaring idadahilan ng iba na hindi naman malalaman ng boss niya o hindi malalaman sa trabaho niya. Well, okay kung ganun. Kaya lang mga classmates, kung may kontrata ka sa pinapasukan mo lalo na't professional degree ang tinapos mo, maaaring may agreement o kontrata ka sa pinapasukan mo na bawal ang conflict of interest sa pinagtatrabahuhan mo. At dito papasok ang ika-4, limited o maaaring makalampas ang opportunity kung nagtatrabaho ka. Kung sakali na hindi mo nga itutuloy ang programang naisip mo para sa negosyo mo, makakalampas ang opportunity na nakalaan sa'yo. Ang the best move sa ganitong sitwasyon mga classmates ay take the risk and be responsible for your action. Ibig sabihin, pwede ka na mag-resign at mag-focus ka na lang sa sarili mong negosyo kaysa palampasin mo ang opportunity para sa'yo. Siguro ay iniisip nyo na mahirap mawala ng trabaho sa panahon ngayon. Well, mas mahirap magtrabaho habang buhay mga classmates. Kaya kapag hindi ka gumawa ng goal para sa sarili mo, magtatrabaho ka na lang for life, which is fine kung yan ang gusto mo. At ang panglima kung bakit hindi pwedeng pagsabayin ng trabaho at negosyo mga classmates ay hindi lalago agad ang negosyo mo at baka malugi lang ito. Katulad ng sinabi ko kanina, kung empleyado ka kasi, hindi ka makakapag-focus sa negosyo mo. Hindi mo masosolve agad ang mga kailangang isolve dito at mapapalampas mo ang opportunity sa negosyo mo kung sakaling dumating. Kaya nga kung mapapansin nyo mga classmates, lahat ng mabilis na umasensong negosyo ay naka-full time o naka-focus talaga sa kung ano ang gusto nila. Hindi nila ito hinahaluan ng hindi nila gusto o hindi naka-align sa goal nila. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi pwedeng pagsabayin o mahirap pagsabayin ang pagiging empleyado at pagiging negosyante. Maaaring iba ang opinion nyo mga classmates at sa tingin nyo ay pwede naman. Kung ganun ay okay lang basta ang mahalaga ay maabot natin ang pangarap natin. Ayos? Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit dito sa inyong pang-araw-araw na buhay. At bago tayo mag-iwahiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad ang bawat isa at magtulungan.
Stay tuned lang kayo dito sa ating klase mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.